Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:42. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Mga tugang maray na aga po sa endo kapos aldaw po tabi kitang unyan kanda aldaw kitang unyan na mga tugang kanda Martes asin na pizza 25 na kanda bulan ka na Agosto 2026. Atugang sa Engineering Department kay Bananta dyan Sir Stephen Pavis asin man na si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Sa pangaran kan regular host kan na programa si Kabanat Benji Rivera kita po mga tugang ang temporary mag-iiribanan na digdi po sa laog kan na programa. Mga tugang sa tuyang mga impormasyon na ngunyano nadangog tayo itong mga paliwanag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines mapadapit sa parte mismo kan na kooperatiba kan na Kasurico 3 mga tugang so kami po pinag-iinguami na makuaman na lado kaniyo po ni Alsisto pagkatapos kan management kan na kooperatiba pinag-iinguami na makuaman na sa indang mga lado digdi po kaya mga tugang sa mga pinagbutasan ni Gobernador Elry Villafuerte, dakulaon na problema na kinakaatubang po kinakaatubang mga tugang kooperatiba kan na Kasurico 3 so iniyo po mga tugang daralag na ini dyan po sa laog kan na kooperatiba kan na Kasurico 3 nasirip ini kana mga miyembros konsumidor asin kan mga opisyalis digdi po sa satuyang lugar ninhuli po kanda nagkaigwa po pag sulong na makapatindog po mga tugang kaniyo pong pinag-aapod na sarong kakompetensya kan kooperatiba kan na Kasurico 3 ining yapon niya tong Bicol Light Power. So, araat siya niyan. Tatawan tayo na atensyon. Unong tagunan linya kan sa tuyong mga pagiriba yauna sa linyan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa linya si Boyet Paderes. Boyet, maray na aga kamin. Yung batch 8 po ang limit po. Sige po siya. It. Ma'am. Kung ba ma'am, Adel? Okay, Boyet. Hello. Salamat sa Junel Marina pagkaaga. Siyempre, congratulations sa mga membro ka na NCPO, particular hindi sa police station na 5, sa pamamayo ni Police Major Arman Rubio. Huli siya magkalibil na ang babae taga-duman sa Calamba, Laguna, sinang Saro, taga-Goa, natunugan ninda na mapagsak ninda ng droga ibig sa Naga, kaya ininutan ninda bago pa maibariwas ang sinambit ng pinangapangal na bulong. So ining saro
lalaki, taga dyan sa Lalaki. taga dyan sa Guwa. partido area, taga Guwa. Oo. O ining babae, Oo. Taga duman sa Calamba, Laguna. mag-ano sindata ibanan, sinda. Magkalibin na sa duwang ini. Kaya napag-ulayan mag-supply ng droga igi sa probinsya ng Camarines. Dahil aram kung sa inang bagsakan ka ni. Pero nadakop sila sa barangay Triangulo ka nakaging Aldao. Salamat Pero kita digdi sa duwang ini, sisay talaga itong kumuna kuya na iyo an imbulto sa droga, asin sisay na impluensya lang dyan kan na sa duwang iyan. Parehas sinda. Siguro nagulay-ulay ngaya maray pangayabi mag-supply kita ng droga. Daara mas patunog ang mga pulis kaya sila tulos sa nadakop. Igdi sa Pariyo man Naga. lang kita para chungki, kita na ngayon mag-live-in partner. Oo. Mag-live-in na kaya nga yan, kita, mag-live-in partner na nga kita, partner pa kita sa droga. Yan, kaya tapos ang maliligayang araw ninda, baka kaulitan ko niya na pagkaaga si Sir na Rubio, tangaling maramantaan na detalyes kanita. Congratulations. Sir, good morning po si Julie Coba sa BBS-DWL. Good morning po sa Paratawag na yung istasyon. Ano po ang na-detalyes sa ni Sir akin na paano nung natunugan tulos nindo ang transaction ka doon? Bali, ini talaga under monitoring ini yo. Nagkataon na naugas ng darani sa naga. Kaya kang na-monitor minamalaw sinda. Yun na to. Nagkasa kami ng bypass operation. Sir, digdi po sa duwang ini, igdi talaga ang bagsakan nila sa syudad o may iba pang banwaan sila pinagdadarang kain droga, sir? Actually, talaga sinda sa ibang lugar sa Kamsa. Kabila ng naga. Oo. Sir, ining ining duwang ini, nasangatan na po ng kaso as in, may dati ng kaso ang duwang ini? Base sa record, si itong Jacob ng alias Tom, may dati na siyang kaso. Droga mang giraray. Droga. Junel, may apot ka kay sir. Okay, sir, good morning po, tabi. Good morning. Opo, sir, maraman mi lang, iniyo pong pirang ramo ni droga po, nakumpiskar po tabi dyan sa Dua. Okay. More or less 7.5 grams nagkakantidad ng 51,000. 51,000 pesos na nakumpiskar. So, ini yung Dua, ining taga-Guwa, saka ining taga Calamba, ano po iyan na mag-live-in partner? Base sa live-in partners ng Dua. Opo, oo. Saan po talaga sinda nag-i-start temporary mintingon yan? Ay, tayo ko lang na consensus na naka-start. Oo. Bako man sindang taga-Guwa, bako sinda sa Calamba nag-i-start. Malamang sa Guwa din, dahil taga-Guwa siya. Kaso, di ko na mayo kung konkretong informasyon kung saan sinda talagang nag-i-stay. So, pwedeng sa Guwa, pwedeng kung saan, pwedeng nag-aaral kila. So, paano nindo po na-trace ini po nga nasambit ng duwang ini na mabagsak po ka na droga digdi po sa Laog Kanaga? Yung araw na nasabi ko, under monitoring sinda, and kang naaraman min na malaw sinda dahil na may contact sinda sa naga na nagtaw sa mga informasyon, kaya nagkasa kami ng bypass operation. Under monitoring. O gustong sabihin, aloy nang nag-i-exist bilang pusher o user ito pong duwang persona po tabi, sir. Iya, sabi. Opo, oo. So, ngunyan, sir, kanda kaigwa po, maglaog po digdi sa laog ka na siyudad Kanaga, iniyo pong duwang persona. Sabi mo po, ansaro dyan may kaso. Arin na po, may kaso po dyan, tabi, sir? Ito po tabing lalaki. Aso lalaki. Dati nagkakaso na. Dati na siyang nadakop. O, digdi po yan nadakop man sa Naga. Aba ko, sa luwas.
Sa, Kamsur. sa luwas kan naga. Pero droga man Luwas po. Kanaga. Droga man po. Iyo. Iyo. Oh, so talagang noted na siya ano po sa bariwas ka ni pinagpapangalad na bulong. Opo, oo. Nakaluwas pagkatapos day pagirari nagbago ini nga nasambit ng persona. So, Siguro arte. opo. Diyan sa oo. Sir, ang napili nindang lugar sa parte mismo kan na barangay kan na Triangulo digdi po sa Laog kan Naga. So gustong sabihin na diyan sa Triangulo saro pa talaga yan sa may problema pag-abot po sa transaksyon kan illegal drugs po tabi sir. Iyo. Alos pati ibang barangay o kaya man talagang kaya diretso lang ang pag-monitor mo dyan sa mga illegal drug transaction. Oo. Iniyo po sir, ini yung nadakop na duwa. Ano po itong item na daraninda? Billable o non-billable po ito tabi sir? Pag bypass operation kasi talagang siya, non-bailable. Non-billable. Oh. Pero ang quantity, sabihin ta na, sarong gramo, may ideya ka po tabi sir, alimbawa nga sarong gramo o 0.1 na gramo lang, saro lang ang nakuha. Ano po iyan, unpenalty ken mga sailing nindo ang pinakababa po pirang bulan o taon po tabi sir. Ayan, basta ma-convict ka dyan sa saro lang ang sentensya kaya hindi ko lang sigurado kung pirang taon ang sentensya pag pag na-convict ka sa kasong illegal selling. Iyo po. Posing nga rin kaya. Oo. May nahihiling kaya kami, kung non-billable, may nahihiling kaya kami mga nagkakabaray bus pagkatapos yaon po sa luwas. Bako man itong digdi sa Naga, no? Sa ibang mga lugar, nahihiling may nabaybas pagkatapos pirang bulan lang o pirang bulan yaon na naman sa luwas pagkatapos iyo na naman. Malamang siguro sinda itong mga nag-play bargaining baga. Mga nag-play bargaining kaya nakakaluwas sila. I see the nagtataw kayan sir korte, nagtataw kayan na Iyo. oo. Sa korte na yan. Basta madakop na-increase payo na kami dyan. Monitor na lang kami sa progress kang kaso sa korte. Pero mga decision sa court na yan. Dapat mayo na kaning mga play bargaining na ito. Sayang ang effort nindo. Sayang ka na effort ka na PNP. Kung kuta na si penalty, yun nakuta ng itao dahil na mga ini yung play bargaining na inita. Pag nagruluwas, tinawan mo na yung pagkakataon, second chance, iyo man giraray. Na, ano po tabi sir? Iyo, kaso talagang mayo na sa muyang yan Bako na sa muyang discretion. Iyo nga ni, oo. Dapat maisip ni ka na korte niyan na saro mga dapat imiendahan ninda na kung ano si sentensya iyo na itaw tanganing kung mababakli di mabakli pa ta kung araw kayan tinawan ning pagkakataon na makapag bagong buhay pero dai man giraray nakakaibanan man giraray duman sa mga wanted person sa pagtulod sayang si kapagalan kan ng mga autoridad. Ano po? Tama man. Po. Sir, digdi sa parte mismo, ang sakop mo pong area, Station 5, ano po ang sakop mong area? May 5 barangay na sakop ang Station 5, yan Mabolo, Tabuco, Triangulo, Lerma, sa Kadayandang. So para dinaan na piyesta, ano po ang mga security measure na pinagiginigibuta o pinagpipireparar ta po tabi sir? Actually sa muyang headquarters sa NCPO, nagaan na kami. May mga ginigibo na kaming lockdown para sa security preparation. And yan kayang pagplano kang preparation sa security kang in Francia.
uga na kami tinubo na sinda lang talaga ang nataon ng informasyon about yan. Pero pag-abot sa preparasyon, uga ng preparasyon. Oo. Asynchronized na yan, synchronize. Oo. Iba, so kamo, maski ika ang hipi, dahil ka na magibunin na plano, sindanan na tao, so grouping na. Iyo. Pero kaya, siyempre, bilang nasa kamuyang lugar sa iyo, Army, may sabi rin kami na itong regular na ginigibong yung seguridad. Iyo, Pero pag-abot sa seguridad campaign niya Pransya, holistic niyo, kumbaga, ang approach dyan. Saro lang na, may sarong namamayo lang. Iyo. Diyan kaya baga, an area mo medyo dakula, dakula ang sakop kan area mo, yaon pa pati dyan na sa area mo, yaon pa ang terminal, yaon pa ang darakulang mga mall, digdi po sa laog ka na, Siyudad Canaga. So, kumbaga, medyo critical. Bako man itong critical na kung ano pa man na kuya medyo critical ta dyan na pwedeng maglaog dyan itong mga pinag-aapod niya itong mga mararaot na mga elemento, mga arukan na mga salisi, budol, ordinaryo po kaya bagay nangyayari pag panahon ka na piyesta, nagruruluwasan man ini yung mga sumbikalan na mga kriminal na ini. Ano po, tabi, sir? Iyo, tama yan. So, igwa na kamong mga tao na nakadispatch dyan na yung ma-monitor po digdi sa mga taong ini? Iyo, regular mga ginigibong yan. May okasyon umayo, monitor mo yung mga para salisin mo yan. Subistado na? Pero kaya, siyempre, alerto man kami doon sa mga madayo, araw na kami may maabot na okasyon. So dapat alertado. So, iyo po yan na pinag-tawan. Hello? Hello, sir. Hello. Nasa seminar kasi ako sa seminar kaya may kumano. Oo. May to kayo, may nagra-radyo garo dyan kay sir. Sir, oo. Dyan. Sa seminar, yan? Oo. Dyan sa imo, mayo manin na mabugtak sa area mo, mayo man mabugtak kunya ning karnabal po, tabi, sir? May patong monitor naman nag-igisa sa kuyang area. Sumayo dyan na suturo tranquilo ang area mo. Ano po, pag-abot dyan sa mga karnabal na iyan, katapos pag may karnabal kaya, dyan haros tinatao pa pag banggi, nagpapaaga pati ang iba dyan eh. Ano po, tabi, sir? Sumayo man pala na dadangog-dangog kang mabugtak dyan ng karnabal sa area mo. May. Opo. May po. Iyo man lang yan, sir. Salamat. Maray na aga po, Giraray. Pasensya na. Sige, sir. Salamat po. Salamat po. Sa seminar talaga. Iyo po. Sige po. Oo. Nagsingit lang kita sa yaw pala sa seminar, dahil ka man nagsasabi. Ano? Kuya, nagsingit lang kita. Masupog, baka niya ako kita nakaka-isturbo. No. Ano po sa Roan Station 5 sa Dakul, sa Alawig Pesa ko yan, sa malawak na sakop, urog na sa terminal na aramta na dagdag sa uning mga kuyan. Pero maray dyan, taturo tranquilo siya. Dahil nakapokus sa iya, mayo ning karnabal dyan sa iya. No. Ang karnabal yaon dyan sa Sabang. Sa Sabang pagkatapos haring ka naman. Kaya tarang kita balik din kalakol niyang katapos asin matutunog ang mga pulis, siyempre mga trabaho hindi, may higos mga personalis napiling mo itong magagom mo itong mag-live-in partner, tabi Yitbo. Nasa kulungan na, hindi ko nahiling iyo. Mahinta ko na kung ano man ang tamanyo kaniyong duwang ini. No. Siyempre, ang tamanyo kayan, kurupos ang limugmugan, purulot ang mata, mga adik nga ni. Bueno, tabi, Jonel, thank you very much kay Sir na Rubio at sa mga impormasyon na itino sa to, at sa paglaon ng oras sa to yung programa. Karagdagan na report, si Boyet Paredes.
BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi yetbo asin kay Major Rubio kan Station 5. Bueno, iyan mga tugang ano po. Dahil pa kaya nag-uuruntok sa operasyon kan illegal drugs maski na nga ni bawal sige pa man girari ang pabarakal kaniyo pong iba niya tong mga kababayan. Ito pala na saro duman itong lalaki na taga Banwaan kan Goa, mga tugang dati nang nadakop digdi po sa illegal drugs. O ngunyan nadakop na naman mga tugang pinalibre ta digdi po nagabil kadtong pinagaapod na bargaining play. So nagkaigwanin na bargaining play mga tugang tinawan siya na second chance sa kanda gobyerno, kanda korte na makabago. Kaya kana madakop siya, nakaluwas. Pero, imbis na bago niya sa iya nga sadiri, sa iya nga buhay, padagos pa man giraray. Ang mga araw kaning natawan kanina second chance, mga tugang, natawan kanina pagkakataon na makalibre kanda korte iniyo permi ka ng under monitoring kanda Philippine National Police bistado ka na pati abang digdi yaong kasaluwas ini-estudyaran ka minomonitor ka kung ika nagbago na takunda dadakupon ka na naman ka na mga autoridad. Iyon ni ang pinagahagad, iyon ni ang reklamo man ka nagkapira nga mga sibilyan, ano daw kaya nga igwa nga kita nin lay, pagkatapos sinasabing nga non-billable, mga nababaybas, maski 0.1 na quantity lang yan, kan droga mga tugang, kilo kana droga pag sinabing bypass operation no bill recommended. Now until na day po natatapos ang kaso mo mga tugang ang hearing hanggang Mayo pa nin sentensyan yaong kadapat sa kulungan yaong kadapat sa kulungan pero digdi po mga tugang na sa iba niya itong mga kababayan, kung hihilingon mo, dai patapos si hearing, nakakaluwas na nag-abil na po mga tugang, nag-aabil na kadtong pinag-aapod ta na plea bargaining. So pinapaluwas na kan korte, dai patapos si kaso. Nagiging dalan kung nagiging problema pa man giraray, dahil natatapos-tapos ang problema pagabot po sa illegal drugs mga tugang. Pagkatapos duman sa karsil, pinaluwas nagabil nin plea bargaining. So libre do na. Ngunyan, pagabot sa luwas, transaksyon na naman kanya illegal drugs. Kaya nag-aapot ang iba, nagkakaigwa kan mga arog kani, na mga plea bargaining mga tugang, ano yan pinagtutugutan kana gobyerno ang araw po kay na sistema. Sa pagtubod ninda, ninuli ka na mga araw kaning mga plea bargaining mga tugang na itinatao. Dahil matatapos-tapos ang problema sa illegal drugs. Si iba na nadakop, na nakaluwas, balik na naman sa sendang trabaho sa pagbariwas kan ipinagpapangalad na bulong. Sumayong katapusan. Kaya dahil taaram ko na iyan pwedeng gibuanin remedyo ka na korte na dahil na po lugod. Dahil na magtugot na digdi po mga tugang, dahil na magtugot na makaabil pa o tugutan na magabil pa kan mga plea bargaining na yan. Kung ano si sentensya, kung di patapos si kaso, di dyan go na siya sa preso.
O, dyan ka, tsaga-tsaga ka sa laog ka na karsel. O, kung madismiss sa iyang kaso, pasalamat siya ta na-dismiss. Pero, kung nasintensyahan siya, pasalamat ang taong bayan, ta sintensyado siya. Ano? Tugang. Ini yung mga taong ini kunihilingon na mga tugang kadakol ining napiperwisyo. Ano? Kadakol ining pinagperwisyo na mga buhay ka na sa tuyang mga kababayan, pati pamilya. Kan sa tuya po nga mga kababayan. Ninuli ka na illegal na droga. Ano? So, dapat inihiling-hiling man kuta na yan, kinukonsideraman kuta na yan kanda korte mga tugang. Ano? Dapat kinukonsideraman. Sayang po ang kampanya, sayang kanda. Naggagastos ang gobyerno. Naggagastos ang gobyerno para darakupon si mga tao na mga imbwelto sa illegal drugs sa mga tugang. Igwa dyan pinapaluwas na intelligence fund, mga tugang. Ano? Igwa dyan tinataong pundo para sa intelligence fund ang gobyerno, digdi po sa kampanyang ini kontra sa illegal drugs. Bakong araw katong intelligence fund na kinukuha sa nagkapira nga mga persona na mga tugang. Ano? So iniyo talagang ginagamit iyan sa pagkakaigwa nin surveillance o under surveillance duman po sa mga tao na mga imbwelto sa illegal drugs. And human ini sa intelligence fund siyempre egwasin din mga acid na tauman ginagamit man yan kanda sa indang mga asset mga tugang. Kaya lang ang problema, ang problema, digdi po, naggasto si gobyerno na dakop mga tugang, itong pusher, pakadakop ka si pusher, pinapaluwas man giraray, tanag-abil po kadtong pinag-aapod na plea bargaining mga tugang. Makanuson po ang narog kaya na pagparahiling-hilingon na may pundong pinaluwas ang gobyerno, nagpagalitong mga tao, sisi ang dapat na basulon ka ni, data aram kung sisi ang dapat na basulon ka ni, anlay o kung sisay paman na mga opisyalis. Pagka inadadakop, mga tugang anda pusher, naanggot kita sa Philippine National Police. Inaanggutan na PNP. May mga pusher ngayon dyan, dyan yan, sige nga, tsurungki, haros nga nahihiling ka na mga aki na nagagaramit, mga tugang. So, anggut, ngunyan, masabi, pag nagkakaigwanin na meeting, niyo pong mga piga-apod niya to, mga tugang na iniyo po ang mga tugang crime proof, pag nagkakaigwanin na meeting, yaon itong fiscal, yaon itong judge, may police, NBI, PDEA, kung minsan binabasol kan mga abogado na mga huwis, anong yung ginigibo nindo taday nagkakadarakop, binabasol pa kan na fiscal si mga pulis, si mga miyembros kan PDEA, NBI, yan, kanadakop na mga tugang, imbis na makulong, natatawanin pagkakataon na makaluwas, ninuli po kan plea bargaining. So sayang, kung na mayo na kayan, kung gusto ta, na makontrol ining illegal drugs sa mga tugang, si mga nagkakadarakop, dapat tinutugutan na mag-avail ka na plea bargaining. Kung pera si sentensya na dapat ipinapataw dyan, kung anong na taon na anda dapat na ipataw dyan, kung reclusion perpetua ang dapat na ipataw dyan, iyo ang na isunod. Tapano mo ni mababakli kung pagkatapos na madakop, pirang bulan,
tarong bulan, 2 bulan, mahiling mo, naglalayaw-layaw na naman dyan. Ano po? Yan pati mga tugang, ang paguna mo, mga siga-siga na pag nakaluwas na naman, naglakaw-lakaw, may yabang-yabang na, nakaluwas bagang ako. Iyo po yan ang data na intindihan dyan sa party mismo, kung si Sayman ang nagtutugot kayan. Sabi kan PNP, bako naman nindang trabaho, yan ang trabaho ninda, iyo na lang po mga tugang. Hindi yung pagdako pa sa nasambit na mga persona. Sana, mahiling man yan, and matawanin importansya, tayo po yan ang agrangay. Maski ang mga barangay official nagsasabi na, ano man nga ta, natawan nga ni na plea bargaining, paguna kong iya, non-billable, ang paguna kong iya, anong nataon na sintensya, anong ita natawan yan ni na pagkakataon. So, iyan na mga tugang. Araw, tugang iyaon na original host ka na programa nga Radyo Bana at si Sing Benji. Benji, maray na aga kamin. Okay, thank you. Yes, partner Janelle, good morning. Maray na aga sa mga parantabay. Salamat. May may importanteng lakaw kita digdi sa Legazpi. Pagduman pa lang kita. Kaso ugma ko lang naaraman. Actually, nagbibiyahe kita ko yan, pasiring Legazpi City. Ramonel, partner, sa mga may init ko na bareta, bago pa lang yun bago yan. Sa aga, yaw nakita sa istasyon. Dahil makita ng bagong programa kami, partner. Pero, kan nakaaging aldaw, ko ay kasugma. Sa kago dyan, pag-agi ko digdi sa may Ateneo Dinaga University, ipambihirang pila kan mga estudyante nil. Ayoyo. Grabe. Tano dayan? Pakong labot suba ang pila kan estudyante na para lang mo niya sa Ateneo Dinaga University, dikiyan sa sentro. Ako lang doon sa Pakul, baka harang bangkayan. Tingwa mo mga branch ang Ateneo duman sa Barangay Pakulanga City. Si mga high school. Yes. Ang pila din, grabe. Sa pig-check saro-saro kan mga security guard, ang mga bag kan estudyante. Tatakod din kan ginigibo din ng security protocol. Ngunyan na lang yan, tamay nangyari na duman sa saro nindang sister school. Duman sa Zamboanga. Sa Davao. O Zamboanga. Zamboanga. Okay, Zamboanga. Okay, kaya ang nagsasakripisyo partner ng mga estudyante, akala ko nga, enrollment, arong ka din, pag-enrollment ng sa Ateneo Dinaga University, arong ka din pila, mga alas 5 mga dahon, ang pila ka din estudyante, kadakol-dakol na po. Pero kung yan, ang garo mga enrollment ng sa Ateneo Dinaga University, ang mga estudyante nila, kasi bago pag-agi ko, dakol ako yan, nakapirila na pasaro-sarong picture-check ang sa po mga bag. So kasubago pa, si pag-agi mo kasubago, pirila, so day man daw na uurina ang mga estudyante sa paglaog kang klase ninda. Baka naka-adjust na. Iyo baga? Naka-adjust na sila sa iligon model. Ang sarang estudyante, bago ka makalaog, gano'n mga 2 minutes o 3 minutes na pigihili ka sa inyong pag-partner. Yung nga ni, kung mga sabihin ta na nga, malaog ning estudyante 150, 150 na lang. Kunyaon ka sa pinakapuro, rimati ka na. Kung ang laog mo alas 8 partner, nakabot ka sa Ateneo mga 7:45. Mapila ka. Nakabot ka isa sa klase mo. Yung nga ni, oo. Na-observe ko lang sa kasubago pag-agi dito dyan sa may Ateneo Dinaga University. Araw kayo ang sitwasyon niyan, ang sakripisyo kaning mga estudyante. Pati din yung mga may mga darang sasakyan na lang, yung bigasan sa loob ng Ateneo. District dyan, kung nayo ka pong ang big pass, di dyan makakalogan sa imong sasakyan partner. Kaya pati ang mga auto na palaog dyan po sa nasabing universidad,
tignan check na po kan mga security. Ano po? Kaya naging stress ko dyan. Hindi ako lang po sa ibang universidad, ibang mga eskwelahan, kung naramdam po kami ang pinapatupad. Kaming mga eskwelahan para sa inda pong mga estudyante. Di dapat kaya kung naarog kayo na sistema dyan sa Ateneo, magdagdag sindaning gwardya, tanganing mapadalian da pagkapila ka na mga estudyante dahil mauri sa laog kang klase. Tama yan. Saka dadagdagan ang trabaho kan security guard. Dati ang trabaho lang kan security guard, no ID, no entry. Iyo. Kung yan, na sila, ma-inspection na sila, ma-inspect na sila kaning mga bag, kaning mga estudyante partner. Pero para sa kung medyo di ka makamay-abay ka lang pag sa student partner. Iyo. Oo. Hindi na ka ba? Pero dako lang sakripisyo po yun sa mga estudyante, lalo na kung di ka taga-magaraw. Magagad na ning tabang, so may gwardya sinda dyan, magagad ning tabang, madistinuan ning PSO, saka tanod ta nga ning iyo magtarabang tabang sa pag-rekisa dyan sa bag kan mga estudyante. Correct. In fairness sa PNP, ayaon man standby di bagang di mga caption bike partner, di mga naka-asul na mga pulis, di sa may partikan na kaya sabi ko, medyo marayman po ang ipinapailing na performance ng PNP. Tourism police pala, sorry. Tourism police. Tourism. Tourist police pala. Tourism pala. Tourist police. Tourist police. Bakong tulis bakong tulis. Bakong tulis. Iba itong matulis. Iba yan. So yan sa na partner, ang obserbasyon ko, pag-agibi ka bago kaya ko mapasirig din sa Albay, pagta mo na sa kong aki. Kaya sabi ko, doon pila na dinig sa may Ateneo. Kasud ma yan inimplementar ninda, kasud ma. Yes sir, ito yan. So anyway, sa mga mainit ko yun na bareta partner, kung dyan dahil daw, marilis po ang provincial capital sa mga scholar kang probinsya Makatugang. Pero kung dyan po ang schedule, hindi po mga taga-partido district, partner Junil. Taga-partido. So napabayaan na ninatabang kasi indang congressman na si Bukag. Walang kapamayan, kundi ba yung nagiging mo talaga? Kaya nga napabayaan. Mga hubide sa partido, Parikoy. Ganyan na rin daw, sa pagiginip po ni Governor Henry Villafuerte, sa kaiba pa pong mga opisyal ng probinsya, ma-release na po sila kaning fund para sa mga mga scholars. Dakulang tabang init tanganing dakulang tabang init para maka-minus ning gastusan sa tuyong mga kaakian, mga magurang na madipisilan sa paghanap pa ning kwarta para sa tuition fee kansi ng mga aki. Partner, totoo yan. Sa aram mo, ang pag-aabot kang enrollment partner o kaya tuition fee, hindi bagang maireksama na partner, pambira ang sarangraan din alahas, cellphone, minsan hindi pang nangungutang ang ibang mga magurang para lang maka-exam ang sa ibang mga aki partner. Pero kung yan, kung ika po yaw sa scholarship program kang provincial capital, sigdang inaapod na financial assistance, educational assistance, di gawa pong mga full scholar partner Junil. Ang kabahayan lang po ang problema kaya kanidyan sa partido area, sabot nagtrabutog man ini si Bukag na matabang mataunin suporta sa mga kaakian, mayo man kay mga aki nagaanap manin paagi kung paano sinda kakakuanin tabang ayuda pinansyal sa saindang pagklase kaya nagdulok na kay Gobernador El Villafuerte. Actually, nagpapara dapol po ang mga pag-aral, ang mga estudyante na nag-a-avail ka ng scholarship. And sa partido nga kung di ako napapasala din, halos 20% ang itinaas. O 50, yes, 50% ang idinoble
At itong mga skala digdi po sa partido. So, ganyan, kaya sa mga kababayan ta, mga magulang, estudyante na naka-avail kani pong scholarship program kan provincial capital mga kabalat, yaon digdi sa capital ko dyan, maabot si governor, o yaon na pala si governor, para i-release po ining dakul-dakul na check din. Oo, so Tapos, bilyon din eh. oo, so maswerte ini yung mga aking inita. Padagos-dagos ang tabang kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagi ni Governor El Rey. Ano? Takon lang ang partido, siguro masunod naman ang ibang mga distrito partner. Basta kung ko kulang ang pondo kang probinsya. Dahil makatugang para digdi sa scholarship program. Iyan sa mga priority kan sa tuyang gobernador, kay Governor, Congressman LRD, sila na din aram tayo ang mga scholar kay ni Congressman LRD ay dako. Pag di sila tatawalan o napawalan ka na, tatawalan ka pa pamasahe. May pamasahe ka pa. Agad ka lang pang tuition, pag-enroll, kulang yan, dagdagan ka pang pamasahe. Iyo, tanganing yang dai na mainaan si pang tuition. Yan, dahil na mailaan. Harap ba kayo nag-ibo dito, Governor Enrique? Pag araw ka rin, may kakanon, may tubig na libre, may guto. Iyo. Kaya, hindi ka magugutom pa dyan. Nganing di magutom. Iyo. Oo, kasi, dakol-dakol lang mga estudyante pero din. O, di ba? Eh, siyempre dapat, habang naghahalap ka mo, at i-renew ka chike ang PTO, Provincial Treasurer's Office, sasaro-saro dyan pare ko eh. Kaya dapat dahil magutom ang mga kaki at party drill. Iyo. Dapat di magutom. Kaya yan po kanya mga tugang, dibal sa mga taga-partido, gunya nag-release kanipong educational assistance, scholarship program, kan provincial. Maswerte yan na partido, taday sinda pinapabayaan, maski nga ni pig pa para kontra ang mga programa kan gobyerno probinsyal daima na nagbabalos nagbabalos si gobernador padagos ang pagbulos nin tabang sa mga constituencies kan dyan sa partido area, no? Para mo partner, normal yan sa yung mga may mga naara, may magbabaon. Nawa anong gibuon mong karahayan, pero may hilig sa imong nga pagit ang kalaban din. Iyo. Lalo na si mga taong iba ang katulungan. Dipo. Kaya yan, yung kinikibo kasi po yung provincial government, trabaho lang, ito para sa tao, and they pagparaintindihan yung mga ibang mga ginigibong propaganda kan mga kritiko kan provincial capital. Mayo man yan na dadarahon ng karaayan yan na mga propagandang iyan. Si Motorkid maganda man sa Rinconada ni Congressman Nelson Ligason sa kanil Bilbalyo. Ipabira, grabe. Iyo. Grabe silangaw. Grabing nilangaw. Oo. Pati na si Bong Rodriguez na yaon doon sa likod ka pick-up na sige magkaway-kaway. Pahira. Maano na ako dyan, maitog na ta, balag lang. Iyo. Saka, sige lang nagkaway-kaway doon sa likod ka pick-up. Sige yan. Pero anyway, yun po, si ginibukan ng grupo rin na kanatangin daw dyan sa Rinconada partner. Apay mo lang doon. Apay mo lang, ang libot-libot dyan sa Rinconada. iyo, sabi nga kaniba, ano man yang gigibunin do digdi, mayo man nga kamundarang ayuda, tapos nga, sige lang kamong kaway-kaway, sige lang nga kamong pang-abrasa, mayo man nga kamong dinadarang ayuda, digdi, nakaisip lang nga kamo pag mahagad nin na tabang. Pag kami man nga na minahagad nin tabang, mayo man nga kamo. Yes, sir. So, yan mga din. Ang nasa to yung dagdag na informasyon, halibig sa location, hindi po, si Cabig Rivera, babalos ng sa po pagkabay. Well, bago ko lang kasaga, yaw na po kita nito. Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat Tabi Kabinji ka sa imong heras na impormasyon. So ingat lang sa biyahe. Ingat lang. O iyan mga tugang sa mga kababayan ta.
iniyo po kaya nga proyekto, programa kanda gobyerno provincial kanda Kamara de Sur, mapadapit digdi po sa sasabi niya itong mga financial assistance, educational assistance, scholarship, mga tugang, iniyo po dakulang nga tabang para po duman sa mga estudyante mga kamagurangan. Aram man lang niya to, aram kan gobyerno provincial kan Kamara de Sur na grabe na pangangaipo kan sa tuya pong mga magurang kan mga estudyante pagabot po sa aspeto pinansyal. Now, ngunyan, ninulit nagkaigwa po nin study, nagparahapot ang gobyerno provincial kan Kamara de Sur. Digdi po kaya, ang kagayunan digdi sa mga Villapuerte, dai po nag-iistisa na, dai naghahalat lang, nin report sa laog kan sa indang opisina. Kumbaga, dai lang sinda, dyan natatapos sa inda po mga tugang na oras na nakatukaw sa nasa opisina. Ang kagayunan digdi po sa mga Villapuerte, nagluluwas, nagduduman po sa mga lugar, nakikiulay sa mga magurang, and naaraman ninda ang problema and personal na nahihiling po ninda, tayaon sinda sa lugar. So ngunyan, mga tugang, sa paglibot-libot kana mga Villapuerte, napagaraman, naigwa pa kita nin mga kababayan na dai po nakakalaog sa pagklase, sa pag-eskwela. May mga kababayan pa kita na dai po nakakalaog sa pagklase, dai nakakapadagos. Pagtapos ni high school, pundo na mga tugang, gusto pa man na magtapos ni na pagklase, dai na ikakadagos, taday nakakadagos. May problema sa pinansyal, mga tugang. Kwarta, ang numero 1 na problema. So, digdi, sa pagaputapot kan mga Villapuerte, napagaraman na iyan ang numero 1. Paano nga masusolusyonan? Paano ta masusolusyonan ang problema? Asin paano ta matatabangan ang mga kaakian, pati an sa inda mga magurang, na itong aki makabalik, makapagpadagos kan sa indang mga tugang, kan sa indang pagklase, tanganing maging maray an sa indang mga puturo. So, dyan po naglaog. And basado kaya sa pag-aadal ninda, basado sa pakikipag-ulay ninda, na problema, kwarta, kaya din nakakadagos. Kaya digdi po, mas lalong pinakusog kan mga Villapuerte, mayong pinipili pati, pinakusog ang pagtao mga tugang, nin asistensya pinansyal, scholarship program, kabali na po, iniyo pong pinag-aapod niya to, na mga educational assistance, duman po sa mga aki, so, iyan po, taon-taon na ginigibo po yan kada school year and school semester, igwa po ni na ayuda na natatao po mga tugang sa mga kaakian, sa mga iskalar kan gobyerno provincial kan Kamara de Sur. Maayo po nin pinipili, ang Villapuerte, pag naggibo ng programa, pag nagtuga mga tugang, diretso ginigibo. Ginigibo. Pangungarog ka na iba niya itong mga opisyalis, mga tugang, sige sana an ngaw-ngaw, sige sana an butog, mga tugang, alagad, digdi po, mayo man, napapabayaan ninda, na masuportaran ana sa tuya pong mga hubines, urog na pag-abot po sa indang pagklase. So iyan na dakulang problema. Kaya baga kung nihilingon mo, dahil nag-uuntok ang mga Villapuerte, dahil nagpupundo sa pagpapatindog kan mga community college. Ta importante po,
ining mga community college na ini, ninuli po mga tugang, tadyan po libre na nakakapag-aadal, ana mga kaakian, ana mga estudyante, libre, ano? And harani pa sa sainda, libre na ang pag-aadal dahil na sinda mismo magpapara problema na maduman pa sa banwaan, maduman pa mga tugang sa sarong lugar, madigdi pa sa naga, sa iriga, maduman pa tama klase. Maisip ka pa kan pamasahe, maisip ka pa kanda pang tuition na mga tugang, pang matrikula. So daina, dyan po sa pagpatindog kan mga community college, idinadara na. Yaon na dyan, kumbaga, yaon na sa lagwirta mo. Ang gigibon mo na lang, maalaog ka na lang sa klase mga tugang araal daw. Talibre na ang nagabus. Kaya nga dinadara na sa mga barabanwaan, papatindog na sa mga burbanwaan, iniyo pong community college sa mga tugang, tangani, nadain na madipisilan, an sa tuya pong mga magurang, an sa tuyang mga estudyante. And saro ini, sa paagi, tangani, nababawasan, iniyo pong mga pinag-aapod niya tong mga out of school youth. So sa paagi kanina, babago po ang puturo. Apuera kan mga community college, may mga scholarship program, egwa po mga tugang kadto mga pinag-aapod niya to, na educational assistance. Apuera pa kayan, egwa pa ning koordinasyon, may programa pa ang gobyerno provincial tandem sa parte mismo kanda sasabi niya atong TISDA. So nagkakaigwa po kadtong mga technical skill, an sa tuya pong mga kababayan, yaon ka na dyan, si iba kaya na mga kababayan tan mas gusto maklase na lang kunin na technical courses, dapat nga may skill ako, tanganing mas madali pa ngayaan na paghanap ninda trabaho, makaka-abroad pa nga ako. Kaya yaon po dyan, ang gobyerno provincial, apuera kan community college scholarship program, educational financial assistance, yaon pa, igwa po nin memorandum of agreement sa pagultanan kan TISDA, asin natataon nin pagkakataon na magkaigwanin skill makatapos nin amay sa pagklase an sa tuya pong mga tugang. And sinda po pagkatapos kaya natatawanin certification, nakakatrabaho local or abroad mga tugang, nababago ana sa indang pagbuhay. So iyan ang gusto kan mga Villa Puerte, mabago anda pagbuhay, mag-asenso, anda buhay pamilya, kana lambang tagadigdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya ang mga programang ini sa lado kan edukasyon asin mga technical skills iniyo po padagos na pinagsusulong kanda mag-aramang Villa Puerte digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Mabalik kami pagkatapos lang po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay.
Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, mayaanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikigan, Radyo Banat Extreme. Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laogan na programa? Mga tugang digdi po sa laogan na siyudad ka na Naga. So kung hihilingon mo, mga tugang haros ginigibuman kada mga yaon po sa mga eskwelahan na iniyo pong mga preparasyon para po masiguro ana seguridad parte kan mga eskwelahan. Ang problema lang, kulang talaga na budget kan mga eskwelahan. Ano mo? Lalong-lalo na sa mga pampublikong mga eskwelahan na mga tugang, kulang. And ako unya to sa day, kulang pa man ana resources na i-implement kan gobyerno sa mga pangangaipo kan mga estudyante asin na mga paratukdo. Lalong-lalo na kung gusto niya to na mapakaray ang seguridad kan mga yaon po sa campus, yaon po sa eskwelahan mga tugang, so kinakaipuan digdi na maipnuan si kakulangan diyan po sa eskwelahan, maitao ka na gobyerno. Ano ang mga mapuon kita mga tugang, tanganing masiguro ta ang seguridad kan na mga estudyante asin mga paratukdo. Ano ang dapat na inuton ta? Ang kinakaipuan na inuton, tawananin atensyon kan na gobyerno, iyo po ang kakulanganin mga classroom. Kakulanganin mga classroom mga tugang. Anperming binabasol digdi sa kakulangan kan na mga classroom, iyo po ang mga paratukdo. Daiman pwede na pagparabasulon dyan ang mga paratukdo mga tugang. Dapat ang nag-aasikaso kayan, iyo mismo, digdi mga tugang, ang gobyerno. Alangan man na kulang ang classroom, ang mapatugdukan na classroom, itong mga ito po mga tugang na mga paratukdo, mga teachers. Daiman pwede iyan. Sain man makuha ng kwarta ang teachers, partner? Kulang na nga ni ang mga tugang, kung nihilingon mo, kulang na nga ni ang sweldo, sadit na nga ni ang sweldo na inaabot po kan mga teachers, mga tugang. Kadakol na mga gastuson, dyan po sa eskwelahan, na digdi po kinukuha pa sa sahod kan mga teachers ang nag-aabuno ang mga teachers na arog kan mga coupon van sa sweldo na bagayan kan mga teachers pinagkukuha kung nagagamit pa nin chok dahil ko aram kung nagagamit pa nin chok sa sweldo na kan mga teachers ining classroom mga tugang kung gusto mong mapakaray ang seguridad maray na pagtukdo kan mga teachers sa aki dapat kaya sa sarong estudyante mga tugang maray sa imong kapalibutan maaliwalas buwilo ang nangyayari ngunyan sa kakulangan po nin mga classroom pirang estudyante mga tugang na ilulusot na ibubugtak sa parte ka na sarong classroom 50 o 45 kan panahon mi mga tugang kan panahon mi kami nabus-ayi 30 o 25 okay na sa sarong classroom na mga tugang so naatindiran na maray kan mga teachers an sa inda pong mga estudyante mga tugang buwilo ingon yan
Surusuan na mga tugang, surusuan 50 o 45 ang laog sa sarong classroom. Sarong maestra lang ang nagtutukdo mga tugang. Isip-isipon mo daw yan. Sarong maestra 45 ang tinutukdoan, sadit-sadit pa ang classroom. Ano po? So, ano mangyayari kayan? Dahil matatawanin na atensyon na maray, kan maestra, an sa iya pong mga estudyante. Dahil tani pwedeng ibasol sa mga maestra. Iniyo po dapat tinatawan ini nin atensyon ka na gobyerno. Haluin na pong problema iyan. Haluin ng problema. Iniyo pong nasambit ng kakulangan nin mga classroom kana mga estudyante. Kaya nga ni ang ginigibo na lang kan iba niya itong mga eskwelahan digdi po sa laog kan sa tuyang lugar, bako lang sa laog kan Naga, bako lang po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur, ginigiribo na ninda, nagkakaigwa na po kadtong duwang sesyon. May pang-aga, may hapon, o tulo na nga ni, may pang-aga, may panghapon, igwa pang pambanggi. Kami kadto nagkakaralasi igwang dati ng night classes. Pero komportable. Komportable mga tugang. Ta kundi ka maako duman sa parte mismo kan parte kan pang-aga day classes, duman ka sa night classes mga tugang. So, mayo nin reklamo kadtuan mga magurang, mayo nin reklamo kadtuan mga teachers sa mga tugang. Pero ngunyan, grabe na. Paano madidisiplina talaga kan na sarong para tukdo ang 50 o 45 mga estudyante? Dahil po talaga yan matatawanin atensyon kan na mga para tukdo. Ang sarap ang problema dyan, mga tugang, ngunyan na panahon, maaraanggutan mo lang ana aki. Kaya day nadidisiplina naglalang ka ba? Ibaan pag-uugali. Taday natututo ka na maray. An saro pa, sobra-sobra ang pagpadangat mga tugang na mga magurang sa indang mga aki. Okay man yan. Mayo nin maraot na dapat talaga padangaton tan sa tuy mga aki. Kaya lang, kinakaipuan sa pagpadangat yao naman nakadukot man ang pagdidisiplina. Nakadukot mga tugang takon ang aki dai disiplinado sa saindang harong. Mayo nin kinakatakutan sa laog kan sa indang harong dai nangani ginagalang mga tugang an sa indang mga magurang. Ano ang naasahan mo kayan pag naglaog yan sa klase, partner? Ano ang lalauman mo kayan pag naglaog na sa klase, sarong aki na daingani nire-respeto ang magurang? So, permi kayan, ang mga kaklase niya, daiman ire-respeto. Ang teacher, daiman ire-respeto. Tamayo nga nin respeto sa parte ken sa iyang mga magurang. So daradara kan aki itong ugali niya sarong ninda mga tugang sa laog kang eskwelahan. Bakong iyo tabi so iyo yan mga tugang. So sain dapat mapuon ang disiplina. Ang pagdidisiplina kinakaipuan mapuon yan sa parte mismo mga tugang sa laog kan sa indong mga harong. Tayo man maraot na padangaton tan aki, pero ipapagirumdum ta sa satuyang mga aki kung salaan sa indang ginigibo tanganing mabakli mga tugang. Kaya igwanin mga nangbubuli dyan po sa eskwelahan na mga tugang, ta si attitude ninda si sa inda mismong ugali na mayo nin respeto duman po sa parte mismo kan sa indang mga harong nadadara sa eskwelahan. Iyan na mga paratukdo mga tugang ngunyan,
dahil naman pwedeng mambingbing, nintalinga kan estudyante partner, dahil naman pwedeng magpakul, bakong araw katong panahon mi, dahil ko lang aram kibusay, tamas ubin-ubin man yan sa ko, kung naabot niya man yan, iyan da, pinapakul kan maestra, inabot mo man yan busay, iyo man da, mga tugang, so na panahon mi, pag napapasala kami mga tugang, anda, mga paratukdo, ikaduang magurang. So pag napapasala kami dyan sa laog mismo kan iskwilahan na mga magurang, ining mga paratukdo, mga tugang, kung nagpapasaway kami dyan, pinapakol kami, binibingbing kami sa talinga. Now yan, pag puli mi, pag sinusundo kami kana magurang, hahaputon na hahaputon na mga tugang kan magurang si ina o si magurang na nagsundo. Isasabi na pakol ko po ngayon. Ay po ngayon ma'am, taano po ngayon? Ay nagpasaway na naman ngayon, aki mo na pakol. Ay ma'am po ngayon ma'am. O, pinakol na kami duman sa eskwelahan kan sa muyang mga teachers ug mapa si mga magurang mi. And pag abot sa arong, rapado pa. Rarapadon pa kami, dubli pa. Mga tugang, napadusa, naabuton mi sa magurang mi. Taano, ika ngayon, nagpasaway ka, ano ngayon ang kasalan mo? Nagpasupog ka na naman ngayon. Nagpasaway ka na naman sa klase, surapado, mas makulog to, tamagurang, mga tugang. Sumayo to na, kuya, mayo to ninda, purpatanid, mayo to ninda, may konsensya, bakit kung sabihin mayong konsensya. Siyempre magurang, abo man ninda nakukulugan niya, naaki ninda. Pero, digdi po mga tugang, nadudubli. Suarog po kayo na sistema. Suyaon dyan. Anda problema. Daita pwede, naiasa na lang sa mga paratukdo. Ang mga paratukdo nga ni kunilingon na dakulang pasasalamat na nyato sa satuyang mga paratukdo tagabus. Dahil ka magiging engineer, dahil ka magiging doktor, dahil ka magiging huwes, dahil ka magiging politiko, kung bakong teacher, yao na sa gabus ang teacher, kaya sakripisyo kan teacher, grabe. So, dahil dapat na itinatao ang pagbasol sa parte kan mga teachers. Iniyo po, obligasyon ni kan na gobyerno. Ang mga teachers, nagpapaabot man lang yan, nagre-request, kulang ngayon po ang samuya ni classroom, sumayo man yan magiginibo, anong gusto mo sabihin na itong sweldo kan classroom, magchichiripinan itong mga teachers, takaning makapagibo na classroom, baba-baba na nga ni ang sweldo kan mga teachers, kung na igwang dapat na inot na dagdagan nin sweldo, padakulaon ang sweldo, tagrabe ang sakripisyo, iyon yung mga teachers sa mga tugang. Tamayo si President Bongbong Marcos, mayo ang mga senador, mayo ang mga congressman, gobernador, mayor, mga doktor, mga tugang, abogado o kung ano paman, kung mayo po nin mga paratukdo. Ninhuli sa mga paratukdong iyan, igwa kita nin mga abogado, igwa kita nin presidente, igwa kita mga tugang, mga doktor. Dahil yan sa mga paratukdo. Kaya dapat iyon ni kung igwang dapat na dagdaganin sweldo, iyo po ang mga paratukdo, mga tugang. Talabi-labi ang sakripisyo. Isipon mo, pag abot na mahali yan, amay pa naharali na ang mga paratukdo, ang mga teachers, amay pa naharali na tamaduman sa eskwelahan, para po tukduan ang sinda mga aki. Mapuli yan hapon na, alas 5, alas 6, maabot sa inda, maluto pa yan. Maluto pa. Pag abot kaya na mga tugang, maasikaso pa kan sa indang mga preparasyon para sa aga, para sa aga teacher's plan na mga tugang.
Ngunyan nawawara na nga ni, nakukulangan na nin atensyon kana mga paratukdo itong time ninda sa mga aki ninda. Tapagabot sa arong magibo pa ning lesson plan. Iniyo pong mga paratukdo ta, mga tugang. Pagabot sa arong magibo pa. So, kulang na nga ni ang atensyon. Mas dakol pa ang atensyon na tinatao kan mga teachers sa mga tugang sa mga estudyante, kisa po sa parte mismo kan sa indang nga pamilya. Mas dakol pa itong sa indang oras sa eskwelahan kisa si oras ninda sa indang mga harong mga tugang. So, arog kayan ang sakripisyo kaniyo pong mga tugang yato na mga paratukdo. Kaya dapat digdi po nahihilingin ni kan gobyerno. Sabi ko nga ni kung igwanin dapat na inot na tauananin increase kan salary iniyo po nga mga paratukdo mga tugang. Ining mga teachers. Tayao na dyan gabus ang sakripisyo na nahihiling ta. Takumbako sa inda, mayo man na digdi mayong technician na mga tugang, mayo ni na announcer. Kung bako dyan sa mga paratukdo na yan. Kaya sa mga nangyayaring ngunyan na mga tugang, so aksyonan kan gobyerno. Si mga budget na pinagahagad kung gusto niya itong masecure anda sa tuyang mga estudyante, inuton ang pagpapatindog ka na mga classroom. Dapat 25 o 30 sa ng estudyante anyaon po sa classroom mga tugang. Bakong 40, bakong 45, bakong 50. Tabako na yan na maray. Kuyan na yan, surusuan na yan, yan na bilang na yan, and dain na yan, matatawanin da kulang atensyon kana mga paratukdo. Ikadua, natawanin da atensyon, magbugtak nin mga security personnel. Bako itong mga tanod, bako itong kung ano-ano pa. Ito talagang security personnel mga tugang na ali sa mga security agency. Iyo dyan ang ikaag mo, dagdagan mo, takunihilingon mo, may mga eskwelahan na mga tugang na mayo nin mga security personnel. Ang nag-secured kan eskwelahan si mga tanod. So, importante po, igwanin na naka-assign dyan na security personnel mga tugang. Tanganing iyo ang naghihiling kan mga naglalaog. Ansaro pa, igwanin mga eskwela, nararaot na ang mga gate mga tugang. Na day dapat tinutugutan itong mga outsider na makalaog sa mga eskwelahan. May mga magurang open, ang iba, mga magurang masundo ka na sa inda mga aki, iyaw na sa laog ka na campus. O dapat yaon lang sa luwas. Yaon lang sa luwas, nagalat ana mga magurang. Yaon na po sa laog kang campus, garo yun na itong mga klase. Iniyo pong mga magurang. Susaro yan sa mga negligence da inatatawanin atensyon ka na gobyerno. Daita naman po ang mga gastuso na iyan. Daita naman na iasa sa parte ka na mga paratukdo, sa parte kan mga teachers. Uutron ko sa inman mako akayan na nin pambayad, pambakal, iniyo pong mga paratukdo. Sa dito na anda sa indang sweldo, pati chok dyan, pati kung ano pang gamit, personal na ninda, bawas pa sa sweldo. Personal nindang ginagastos. So bawas to sa sweldo mga tugang, hirak man. Pag kung may mga nangyayari, at permi niya itong pinagpapadatulan, iyo po ang natugang niya ito ng mga teachers na ang kakundian, bako man palan sa inda. Taday man nagpapabaya yan. Ay nagpapabayaan mga teachers, kundi ang kakundian palan, ang pagkukulang palan, yaon po salado kan sa tuyang mga opisyalis kan gobyerno na dai natatawanin focus atensyon ang mga problema na dapat solusyonan
sa laog mismo kan departamento kan edukasyon. Inabot kami nin oras sa mga tugang nin pamamaara madigdi po sa laog kan na programang Radyo Banat. Atugang sa pangaran kan regular host kan na programa, kaibanan niya to dyan, siyempre si Kabinji Rivera, mga tugang niya dyan sa Engineering Department, na kaibanan tama na si Sir Stephen Pabis, asin man na si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba Mabalus, kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa Isaias 25:1. O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, itataas kita, pupurihin ko ang iyong pangalan, sapagkat gumawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Ang iyong mga payo noong unang panahon ay katapatan at katotohanan. BBS